Good day mga ka-sports natin dyan. Akari Chargers, isa sa mga inaasahan ngayon na malakas na team ngayon conference. Ngunit taliwas to sa nangyayari sa kanila, mukhang marami pa rin sa kanilang mga kakulangan. Dahil nga 2 beses na silang natalo, una nga ay tinalo nga sila ng Signal HD Spikers, ngunit umabot naman ito sa 4th set. At sa kanila naman, second games ay tinalo na naman sila ng Creamline Cool Smashers. Grabe mga ka-sports, sapagkat marami ngang nagsasabi na matatangkad naman daw ang nasabi nating Akari Chargers, ngunit saan ba talaga sila nagkukulang? Bakit madalas nga silang matalo? Kung tutuusin ay all-star naman ang mga players dito, sapagkat nga malalakas at kilala sa larangan ng volleyball. Ating sisilipin ang mga kakulangan at dahilan kung bakit madalas nga matalo ang Akari Chargers. Pero bago ang lahat, subscribe ka muna. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Susunod na! Stars, I'm a fool for your love. Sa pagpasok nga ni Gretchen Soltones at ni Celine Domingo, inaasahan ng karamihan ng mga fans ng Akari na magle-level up ang kanilang standing. Subalit, iba ang nangyayari ngayon. Mukhang marami pa talaga ang mga kakulangan pagdating nga sa kanilang puwersa at hindi pa talaga nila kaya makapasok sa top 4 ngayon conference. Noon ay marami nga nagsasabi na super lakas na daw ng Akari, pero ngayon ay nangungulelat na naman sila at mukhang sa kangkungan na naman sila pupulutin. Kagaya nga ng mga nakaraan conference ay hindi nga kinaya ni Dindin Manabat ang nasabi nating Akari. Ngayon ay narito na si Celine Domingo at si Soltones na mga superstar din pagdating nga sa larangan ng volleyball, ngunit mukhang hirap na hirap pa rin sila. Atin ngayon pag-uusapan ang kakulangan kung bakit nga kahit matatangkad ang Akari Chargers ay hirap na hirap sila kahit ang kanilang mga katapat ay hindi katangkaran. Alam naman natin ang ibang team ay mababa lang ang kanilang mga height, pero kung ikukumpara natin sa Akari na halos dito meron nga silang 3 6-footer. Narito nga ang ating Fifi Sharma na 6-footer at narito pa si Dindin Manabat na 6-footer din, at eto pa si Madrigal na 5'11", at si Baliton naman na nasa bench ay 6-footer din. So eto na nga mga ka-sports natin dyan ang mga iba't ibang dahilan kung bakit nga kahit matatangkad ang Akari Chargers at all-star naman sila, pero lagi silang talo. Unahin na natin dyan ang isang dahilan, ang kanilang middle blocker, walang iba kundi ang ating Celine Domingo. Malayong malayo ngayon ang performance na ipinapakita ni Celine Domingo sa Akari Chargers kung ikukumpara ng nasa Creamline Cool Smashers siya. Kitang-kita natin na ng last game ay halos nga hirap na hirap si Celine Domingo makapuntos, at sa kanyang whole game ay nakakuha lamang siya ng 4 na puntos, at ng unang game naman ay nakakuha lang siya ng 3 puntos. Grabe mga ka-sports natin dyan. Kung tutuusin talaga ay halos hindi nga maka-double digit itong si Celine Domingo, pero nang nasa Creamline Cool Smasher siya ay talagang madalas nga siya maging player of the game. Subalit dito nga sa Akari ay mukhang nawala nga ang power ni Celine Domingo. Kahit nga ibabad siya sa loob ng court ay hirap na hirap nga siya magkaroon ng score. Isa si Celine Domingo sa dapat asahan nga ng Akari Chargers, sapagkat nga sa kanyang angking kagalingan ay nakuha pa nga siyang import sa Thailand, at nag-champion naman ang kanyang team na napuntahan, ang Nakhon Ratchashima. Subalit nga dito sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas ay mukha si Celine Domingo na ewan na dito sa Akari. Mukhang wala pa talagang connection itong si Celine Domingo sa kanyang mga setter. Kahit sabihin natin na magagaling na setter nga ang setter ni Celine Domingo, ay hindi pa rin nga ito umuubra.
ito ay nakabase naman talaga mga ka-sports sa mga nanonood dahil iyan nga ang kanilang nakikita na may problema daw talaga ang nasabi nating setter nga ng Akari Chargers at mukhang hindi daw ganoon ka-effective ngayon conference ang dalawang ito mga ka-sports natin dyan dahil nga sa mga set raw ni Michelle Cobb, maraming nagsasabi na mukhang mas effective pa daw si Jaja Maraginot. Dapat daw si Jaja daw ang ibabad at wag daw itong si Michelle Cobb. Ngunit alam naman natin na very talented rin naman yan si Michelle Cobb at may napatunayan na rin naman yan nang nasa UAAP siya. Madalas nga siya noon magkaroon ng champion ang kanyang team na De La Salle kung kaya nga siguro ginawa siyang team captain dito sa Akari dahil meron naman siyang ibubuga pero taliwas pa rin yan sa nagaganap ngayon, mukhang inaalat nga pati ang mga setter nga ng Akari. Pangalawang dahilan yan ang kanilang middle blocker at setter naman. Pangatlong dahilan mga ka-sports kung bakit pa sila natatalo, eto na nga ang libero. Ang ating libero nga dito sa Akari na si Bang Pineda ay mukhang hindi nga masyado effective dahil nga hindi nga makapag-set ng maayos dahil pangit nga ang bola na hinahatid niya sa kanyang mga setter. Isa rin to sa mga nagiging dahilan kung bakit hindi nga rin gumagana ang mga zero tempo ng ating Celine Domingo at hindi nga siya maka-atake ng maayos dahil nga sa hindi maganda ang first ball ay hindi rin maganda ang pagkakaset. Kung kaya nagmumula talaga to sa libero na tinuturo nga na isa sa mga dahilan mukhang kulang daw ang libero dito sa Akari matapos nga na wala nga ngayon si Hazareno dahil nga sa kanyang issue naman na di umano ay juntis daw ito. Ngayon mga ka-sports, tatlong dahilan pa lang yan at ang pang-apat na dahilan mga ka-sports natin dyan walang iba kundi ang kanilang buong team. Bakit natin nasabi na meron ng problema ang buong team ng Akari Chargers? Sapagkat kung tutuusin nga, tulad ng sabi ko ay matatangkad na sila dahil marami nga nagsasabi na height is might, subalit wala pa rin talaga silang ibubuga. Kahit matatangkad nga sila ay talo nga sila madalas sapagkat wala pa rin nga sila hanggang sa ngayon chemistry. Mukhang wala pa rin nga na papatunayan ang Akaris pagdating sa PVL at hirap na hirap nga silang makapasok sa top 4 at ngayon ngang conference ay malabong-malabo pa rin to dahil ang problema sa kanila ay ang kanilang buong team. Maging ang kanilang coaches nga ay tinuturo naman ng mga netizen na isa pa sa mga dahilan at hindi raw ganoon kagaling magbalasa. Yan ang mga dahilan kung bakit nga palaging talo ang nasabi nating Akari Chargers. Kayo mga ka-sports natin dyan, ano sa tingin nyo ang madalas nga na dahilan kung bakit talo ang Akari Chargers? Well, sa tingin ko ito ang iba't ibang dahilan. Sure tayo dyan na dyan talaga sila nagkulang. Yung kanilang confidence at chemistry ang wala pa rin sa kanila hanggang sa ngayon. Mukhang kabado pa rin sila kahit mga all-star naman ang mga kanilang buong kupunan. At ngayon ngang araw ay meron nga silang kalaban na isa rin sa mga papasikat na rin na team, walang iba kundi ang Farm Fresh Foxes kung saan ito naman ang kanilang makakaharap. Dito ay talagang huhugot nga raw ng matindihan itong si Celine Domingo at ang kanyang buong team at pagtutulungan nila para magkaroon na nga sila ng unang pagkapanalo. Pero ako na magsasabi na mukhang papahirapan sila ng Farm Fresh sapagkat malakas ngayon ang Farm Fresh Foxes. Kitang-kita naman natin na hirap nga ang Creamline na talunin ang nasabi nating team na Farm Fresh. Pero titingnan natin kung talagang mag-level up ngayon ang Akari at talagang ilalabas na nila ang kanilang tunay na galawan. Pero kung ako yung tatanungin, tagilid talaga sila pagdating nga sa Farm Fresh. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. At para hindi ka mahuli sa lahat ng issue pagdating sa larangan sa volleyball, subscribe na. Thank you so much. God bless.